Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay May na-offend ka ba? Ah, sa ah, sa panahon ngayon ng ng pag lago ng ng ah, teknolohiya, at pamamayagpag ng social media. Hindi maiiwasang may ma-offend tayong tao, no? Siyempre tao lang naman ang gumagamit ng ng social media. So tao, no. So, pero walang biro, no. Na-offend ba mga hayop? Na-offend ba ang mga tuta, mga pusa, no? Tao na na-offend, no. So parang napakahiwaga, di ba? Bakit nangyayari ito? At bakit tayo nakaka-offend, no? Ngayon, sa usaping ito, palagi nating palaging pumapasok sa isip natin kumusta yung na-offend natin, no? Parang kapag tahimik siya or para bang nagmukha siyang para bang kaawa-awa, di ba? Usually nag-e-empathize tayo, no? Ngayon, pero kadalasan naman doon sa na-offend, nagagalit, nag-retaliate, ito ganyan. Ang reaction natin ay pareho, no? Nagiging defensive naman tayo, no? Pero pero hindi natin saklaw o kontrolado kung anong magiging reaction ng na-offend natin. Dahil hindi natin alam kung anong gravity nung offense ng ginawa mo or nung offense mo or gaano ka naging offensive doon sa tao, di ba? Hindi natin kontrolado 'yon. Pero nagiging concern tayo ron. Bakit? No? Kasi tayo ay mayroong likas na dahil social being tayo, no? Tayo ay may likas na kakayahan o faculty ng empathy or ng empathy. So ibig sabihin, hindi tayo pinanganak na walang pake, di ba? Hindi tayo solitary creature. Kasi kung tayo ay solitary creature, wala tayong pake kung may na-offend tayo o hindi. So parang para sa sariling natin, sariling buhay natin, hindi natin alam kung may nasasagasaan tayo, no? So kaya lang gumagamit tayo ng isipan, no? Gumagamit tayo ng reason para maging maayos ang buhay natin, no? Tayong mga tao, kumpara sa mga hayop, ang tanging weapon natin para mag-survive ay gumamit ng reason, and we cannot also survive alone. So we should help one another, no? So we should parang exist as a society or as a group, no? Para ma-ensure ang ating survival. At para mangyari yun, ibig sabihin, gagamit talaga tayo ng reason or katwiran or pag-iisip. Sa modernong salita, no, gagamit tayo ng isip upang mapaayos ang ating buhay at relasyon sa iba, no? Kaya merong pagbabalanse dito, no? Kung may na-offend ka, di ba? Hindi pwedeng wala kang pake. However, siyempre, hindi naman ibig sabihin na nakapokus ka lang lagi dun sa na-offend mo.
Hindi pwedeng nabubuhay ka to please others. Pero hindi mo na parang nakakaligtaan mo na yung mga direksyong patutunguhan mo. So halimbawa, papunta ka sa isang lugar, at doon ka talaga pupunta, doon ka talaga pupunta. Yun ang intention mo, wala kang intensyong maka-offend, diba? Pero sa pagpunta mo sa lugar na yon, habang naglalakbay ka, may natapakan ka, meron kang na-offend, dahil lang sa kadahilan ng pumunta ka lang doon, hindi mo alam, may naapakan kung iba. Anong magiging attitude mo? Huwag ka nalang pupunta ron sa lugar na yon para wala kang maapakan. Hindi naman pwede yon. Hindi naman pwedeng masusunod yung iba dahil kailangan mo pumunta ron, di ba? Kailangan mo pumunta ron, So, ngayon, might as well, as much as possible, avoid na makapang-apak ng iba. Pero, hindi mo rin maiiwasan kasi kailangan mong pumunta ron. Ang magiging response ay hindi na concerning sa kanya, kundi yung response mo sa pangyayari, di ba? Malulungkot ka, makukonsensya. Bakit parang anong magugulumihanan? So, sa halip na pupunta ka sa dapat mong puntahan, hindi ka na pupunta kung gano'n, di ba? Pero mali. Kasi, alam mo na wala kang intensyong makasakit ng kapwa. Pero may nasasaktan pa rin. So, anong dapat na attitude doon? Go on. Kung saan ka talaga dapat pumunta, punta ka. Kasi, in the first place, yun naman ang original na intent mo at hindi makasakit. Besides, meron talagang ma-open at ma-open sa atin. May ma-open kahit na wala kang kaalam-alam. Sabi ko nga sa inyo, mismong sa oras ng kapanganakan mo, wala kang kamalay-malay. Hindi mo alam may na-offend na sa'yo. Habang lumalaki ka, patawa-tawa ka, happy ka, hindi mo alam may na-offend na sa'yo. Hindi man sa harap mo, elsewhere. Diba? Or, hindi man sa oras na to. Pagdating ng panahon, malalaman mo na na-offend siya sa'yo. Sa pagsasalita mo, meron ka talagang masasagasaan, diba? Ngayon, kung malalaman mo na na-offend sila sa'yo, ano ba ang magiging goal mo? I-please sila? Or ipagpatuloy kung alam mo kung ano ang alam mong tama? What if mali sila? What if yung mga na-offend sa'yo ay mali? Ikaw na alam mong tama, ipiplease mo sila. Why? Dahil nakakaawa sila? Or dahil marami sila? Or dahil kailangan mo ng karamay? Sa ganitong kaso, mananaig pa rin ang tama at totoo. So kung ikaw ay naninindigan sa tama at totoo, at alam mo kung ano yung tama at totoo, ligtas ka.
na sundin yun kaysa naman sundin yung nararamdaman ng iba na wala rin namang pakialam sa kung ano ang nararamdaman mo. Might as well go on, move forward, magmukha ka mang masama o mangmang o kakatawa or katawa-tawa sa mga taong yon, go on, manindigan sa tama at totoo. Yun lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.